capacity. O di kaya lalaban itong si Inoue sa Saudi. Kaya lang, gagawing undercard lang ito sa paparating na laban ng British heavyweight star na si Anthony Joshua yung September 20 o di kaya sa September 21. Interesado kasi ang His Excellency Turki Al-Sheikh na gawing undercard itong si Inoue kay Joshua. Pero ganun pa man, parang hindi ko lubos maisip at tatanggapin niya ni Inoue na maging isang undercard lang, lalong-lalo na siya ay isang superstar sa Japan. Ang susunod kasi na ruta ni Inoue ay maaring didepensa niya ang kanyang mga titulo kontra sa hindi pa talaga subok na boksingero na si Goodman o di kaya siya ay akyat na sa featherweight division. Pero para sa akin kakwento, dahil sa knockdown na natanggap niya kay Nery sa round 1, parang malabo pa siguro na akyat na kaagad si Inoue sa featherweight at harapin niya ang mga killers sa mga top contenders doon at syempre ang mga kampiyon tulad na lang ni Ray Vargas. At isama mo na rin yan itong si Robeisy Ramirez at marami pa. Kaya para sa akin,